Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, baka naman ito talaga yung yung totoong matrix, ay, pakita ko sa inyo. Actually, ilagay na lang natin dyan, no? Pa-edit na lang natin sa ating editor. Baka yan naman talaga ang totoong matrix, di ba? Hindi yung inilagay nyo dyan si Martin Romualdez, di ba? Tapos may question mark sa taas, tapos ang gusto nyo ipalabas, ang pinakatuktok at pinakarurok dyan sa flood control anomalies na yan, di ba? Or sa mga criminal offense, abay itong si PBBM, pero mukhang mas legit to eh. Yung pinakita kong picture sa inyo, di ba? Sino nga ba yung mga yumaman sa panon ni former President Duterte? Actually, sobrang daming nakinabang ha. So, hindi naman talaga illegal, mga minamahal ang yumaman. Ngunit nagiging legal issue ang yaman kapag may malinaw na ugnayan sa kapangyarihan ng Estado, pabor ng gobyerno, or yung tinatawag na conflict of interest at kawalan ng transparency, di ba? Ngayon, ito yung tanong natin. Paano sila yumaman? Di ba? Bakit sila naging mas mayaman palalo sa panahon ng administrasyon ni former President Duterte ng mga kontratista? Di ba? Ito, pag-usapan natin suriin natin ng mabuti kasi meron ako sa inyong ipapakitang links, mga minamahal. Alright, ito. Ipakita ko ito sa inyo. Nasaan na ba ito? Ano ba naman ito? Ito, ipakita ko sa inyo yung pinaka source natin dyan. Ito, mga minamahal. Yan The Duterte Legacy of Corruption. The Duterte Legacy of Corruption. Ay ko. Diba? Bagong balita lang to January 24, 2026. Kahapon. Sabi dito, despite its casual connection to the flood control corruption scandal now gripping the nation, the Duterte legacy is obscure by it. Aray ko. Diba? So, to be sure that the scandal has no comparison in magnitude and scope. So, the plunder was first eliminated to approach ₱1 trillion from 2023 alone, and the plundered were officials from the strategic institution working in the conspiracy with the private contractor. So, eto na. Lakas na, mga minamahal. So, parang ganito yung, actually, ang dami nga din mga ghost projects sa panahon ni Digong Pakita ko to sa inyo Itong article na to. Okay. Sabi dito, Duterte says ghost project rampant in DPWH. O yan. Nakikita ninyo yan? Baka naman totoo yung matrix na pinakita ko sa inyo kanina. Gets niyo mga baka yun yung totoong matrix. Diba? Pansinin ninyo. Ayan. Tapos imagine nyo lahat ng pagyaman, diba, ng mga tawag dito, ng mga taong nasasangkot ngayon ay yumaman talaga sa panahon ng administrasyon ni former President Duterte. Alam niyo kung bakit? Pag-usapan natin itong si Zaldico. Facts. Sa panahon ni Zaldico, sa panahon ni Duterte, si Zaldico ay hindi lamang nakakuha ng infrastructure project. Ano pa yung nakuha niya? Nagkaroon din pala siya ng power plant. Diba? Isang sektor na mahigpit ang regulasyon at direktang konektado sa energy policy ng gobyerno. Bukod pa doon, ang inauguration ng power plant ni Zaldico, dinaluhan mismo ni former President Duterte. Ay nako, kaya naman pala, nasan yung link? Pakita natin yung power plant na eto. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Bicol. Ba't ganon? Kailangan may bayad dito sa Rappler. Nakakaloka. Back to home page. Ano ba naman yan? Nagbabasa tayo. Kailangan ng bayad. Ay, nako. Paano ba to? Wait lang. Pakita ko sa inyo mga minama.
Kailangan nating mag-sign in eh. Nakita ko no, tingnan nyo. Pakita ko ulit sa inyo. I-click ko lang tong link na to mga minamahal. Oh, bigla siyang nawawala. Pero picturean ko na lang. Picturean na lang natin mga minamahal. Bigla siyang nawawala eh. Diba? Oh. Bicol Tycoon. Oh, itong si Zaldico. Diba? Ay nag-host nga po dito. Ito, pakita nga natin yung link. Para lakas talaga ng tama na itong Rappler. Kailangan munang magbayad ng ano nila. Paano natin ipapakita yan? Ito yun i-click nyo na lang. Pag i-click natin tong link na to. Yan, tingnan nyo. Click natin. Yan diba? Namamatay siya. Pero sinasabi dyan, mga minamahal, na yumaman itong si Zaldico sa panahon ni former President Duterte. So, nandun pa din yung conflict of interest. Gets ninyo? Bukod pa dyan. Okay, sino pa to? Diskaya couple. Diba? Bilyong-bilyong flood control. Yumaman sila dahil kay Digong din. Kabilang sila sa mga top contractor ng flood control projects. At alam naman natin yon, diba? And yung flood control ang isa sa pinakamalaking budget items ng gobyerno. Baho ni ng mga diskaya. Napaubos si Mima. So, ano ba yung current status nila ngayon? Nasasangkot sila sa mga ghost projects, sa SOP, sa questionable implementation, diba? So, yeah. Yumaman din sila, pero sa panahon din yan ni former President Duterte. At si PBBM lang ang tanging nakapagpatahimik sa mga mokong na yan. Diba? Tingnan ninyo, kulong sila. Tapos nga, i-connect nyo kay President Bongbong Marcos. So, ang flood control projects, mga minamahal, highly technical. Mahirap i-audit on the ground. At madaling gawin vehicle ng overpricings at ghosting. Diba? Madaling gawan lang yan ng mga, lista mo lang, ganito yung presyo. Naku. So, ang yaman ng Diskaya couple ay lumobo dahil sa koneksyon ng bilyong-bilyong piso ng public funds sa iilang contractor sa ilalim ng Duterte administration. Ngayon, ito, pagyaman ni Mike Defensor. Diba? Pag-usapan natin yung mina, kapangyarihan, at yung media shutdown. Ngayon, ano ba yung totoo dito? Dating DNR Secretary itong si Mike Defensor and CEO ng Pax Libera Mining and Corporation. So, hindi siya pro-nature, pro-business itong si Mike Defensor. And nickel extraction business. Ngayon, ano ba yung pinaka-critical na background ni Mike Defensor? Yung nakakalungkot dito, mga minamahal, ang Pax Libera, diba? Sinuspinde noon ni DENR Secretary Gina Lopez dahil nga po sa environmental violation. Diba? Ngayon, ano ba yung conflict of interest dito? Yung mining execute, yung dating regulator, tas muling naging makapangyarihan sa panahon ni former President Duterte. Kaya pansinin ninyo, ang yaman at impluensya ni Defensor ay muling umusbong sa ilalim ng administrasyon ni Kadigungan, 'di ba? Na walang pakialam sa environment, 'di ba? At dito nga po sa accountability. Kasi ba naman, 'di ba? Kaalyado, 'di ba? Nako. Sabi pa nga na nag-comment, sabi ni Mikey, isa sa mga personalidad na tahasang itinuro bilang instrumental sa pagdiin sa ABS-CBN sa paglabag sa prangkisa ng media network na critical sa administrasyon. Si Mike Defensor din pala yun. Sino pa yung mga yumaman sa panahon ni Digong? Si Harry Roque. Diba? Tagapagsalita hanggang ngayon na nakatakas, tagapagsalita pa din. Tandaan ninyo, noong 2024 to 2025, dating spokesperson itong si Roqueta. At nadiskubre ng Kongreso ang kanyang pagkakasangkot sa Pogo at sa illegal operation at yung mga qualified human trafficking. Ngayon, ito yung nakita,
may kaugnayan siya sa Lucky South 99 sa Pogo Hub dito nga po sa Purac, Pampanga. So, ang hub ay sangkot sa human trafficking, torture, and cyber fraud. So, ano ba yung ebidensya dyan against kay Roque? Yung mga bank documents ni Roque na natagpuan mismo sa Pogo Hub. 'Di ba? At kinumpirma ng PAGCOR chair na tinulungan niya ang firm sa licensing. Oo, mga minamahal. And tingnan ninyo, na cited contempt din to sa Quad Committee. May arrest warrant, tumakas, hindi na bumalik ng bansa. 'Di ba? So ngayon, ano ba yung yaman ni Roque? Parang jackpot, 'di ba? Lahat ng scheme, access at protection ang nagpayaman kay Roque. At naganap itong si Roque sa panahon ni former President Duterte. Kahit nga din itong si Eric Yap, 'di ba? Ay nako, ang dami din, no? Ay nako, mga minamahal. Sino pa ba yung mga yumaman sa panahon ni Digong? Ang dami, si Pulong, si Sara, Michael Yang. Hirap na isa-isahin yan. Pero baka naman yung pinakita kong matrix, yun na talaga yun. Diba? Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Alright, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.